Bakit hindi kailanman natagpuan ang bangkay ni Moises? Ang kwento ng Exodo ay nakasentro kay Moises at ito'y naglalarawan ng isa sa mga pinakadramatikong pagtakas sa kasaysayan. Mahigit sa 2 milyong alipin ang nakatakas mula sa isa sa pinakasekyur na bansa noon. Isang kahangahangang kwento ito, puno ng pambihirang mga pangyayari, ilan sa mga pinakakilalang himala sa Biblia. Sa panahong ito, pinamunuan ang mga Israelita ng isang lalaking nagngangalang Moises. Nakakita siya ng mas maraming himala kaysa kina Abraham, Isaac at Jacob na pinagsama. Sunod-sunod ang mga kababalaghan, nagpapakita kung paanong kumikilos ang Diyos upang tulungan ang kanyang bayan. Ang ilan sa mga himala ay parang mahika, gaya noong ang tungkod ni Moises ay naging ahas. Ngunit karamihan sa mga himala ay malinaw na tanda ng kalikasan na kinokontrol, patunay ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang nilikha upang suportahan ang kanyang bayan. Si Moises ay kilala rin sa kanyang kakayahang makaligtas sa mga imposible. Noong siya'y ipinanganak, iniutos ng Paraon na itapon sa ilog ang lahat ng sanggol na lalaki. Ito ay isang bahagi ng kwento na kilala ng marami. Ang ilog Nile ay puno ng mga buwaya at inakala ng mga Ehipsyo na ang pagpatay sa mga sanggol na lalaki ang tanging paraan upang pahinain ang mga Israelita. Dapat ay doon na nagtapos ang buhay ni Moises. Ngunit gaya ni Jose, iniligtas si Moises at lumaki sa palasyo ng Paraon. Ayon sa plano ng Diyos, nakapasok siya sa mga pinakamahusay na paaralan ng Ehipto at nakatanggap ng mataas na edukasyon. Para sa mga Hudyo, si Moises ang pangalawa sa pinakamahalagang tao sa lumang tipan, kasunod ni Abraham. Ngunit mabilis natapos ang kanyang buhay bilang prinsipe nang patayin niya ang isang Ehipsyo na sinasaktan ang isang aliping Hebreo. Kinailangan niyang tumakas upang iligtas ang kanyang buhay. Talagang kapanapanabik ang mga detalye ng buhay ni Moises. Sa edad na 40, nagsimula siyang mag-alaga ng mga tupa sa disyerto sa loob ng 40 taon. Pagkatapos ay bumalik siya upang pangunahan ng mga Israelita sa loob ng panibagong 40 taon. Malinaw na ginagabayan siya ng Diyos. Isa sa mga pinakakamangha-manghang bahagi ng kanyang buhay ay nang makita niya ang Diyos sa isang nagliliyab na palumpong. Ang apoy ay hindi kasing gulat ng sumunod, nagsimulang magdahilan si Moises. Sinabi ng Diyos na hubarin niya ang kanyang sandalyas dahil banal ang lupang kanyang tinatapak. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na pinili siya upang pangunahan ang mga tao palabas ng Ehipto. Hindi handa si Moises. Nagbigay siya ng 5 dahilan kung bakit hindi siya ang tamang tao. Una, sinabi niyang hindi siya mahalaga. Sumunod, sinabi niyang hindi niya alam ang sasabihin. Ang ikatlo niyang dahilan ay walang maniniwala sa kanya. Naiisipin ng mga tao na gawa-gawa lang niya ang lahat. Ngunit nangako ang Diyos na sasamahan siya at gagawa ng mga tanda bilang patunay. Pagkatapos, sinabi ni Moises na hindi siya mahusay magsalita, na mahihirapan siyang magsalita dahil sa kanyang pagkautal. Kaya't pinili ng Diyos si Aaron, ang kapatid ni Moises, upang magsalita para sa kanya. Hindi nagbigay ang Biblia ng maraming detalye tungkol sa pagkamatay ni Moises. 3 ulit lamang itong binanggit at bawat isa ay nagdaragdag ng misteryo sa buhay ng kahangahangang lalaking ito. Ang alam natin, si Moises ay 120 taong gulang nang siya ay namatay. Sa Deuteronomio 34:7, sinabing bagamat ganoon na siya katanda, malinaw pa rin ang kanyang paningin at malakas pa rin ang kanyang katawan. Kahit sa edad na yon, buhay na buhay pa rin siya nang siya'y tawagin ng Diyos pauwi. Pumanaw si Moises mag-isa, nakasandal sa isang bato sa tuktok ng bundok Nebo. Mula roon, tinanaw niya ang ilog Jordan at ang lupang ipinangako ng Diyos sa mga Israelita.
Isang lupang hindi na niya mararating. Ipinagbawal sa kanya ng Diyos na tumuntong sa lupang iyon dahil sa isang pagkakamaling nagawa niya sa Meribah Kadesh. Dinala niya ang mga Israelita sa mismong hangganan ng Kainaan at pinayagan siyang makita ito, ngunit hindi makapasok. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, umakyat si Moises sa bundok Nebo mula sa kapatagan ng Moab hanggang sa tuktok ng Pisga. Doon, ipinakita ng Diyos sa kanya ang kabuuang tanawin ng lupang ipinangako. Sa mga bilang 27.12 hanggang 13, sinabi ng Panginoon, "Umakyat ka sa mga bundok ng Abarim at pagmasdan mo ang lupaing ibinibigay ko sa bayan ng Israel. Pagkatapos mong makita ito, sasama ka na sa iyong mga ninuno sa kamatayan gaya ng iyong kapatid na si Aaron." Ipinaliwanag ng Diyos kung bakit hindi pinayagang makapasok si Moises sa lupain sa Deuteronomio 32, 51 hanggang 52. Ito ay dahil hindi siya lubos na nagtitiwala sa Diyos sa harap ng mga tao sa Meribah Kadesh sa ilang ng Zin. Nabigo siyang ipakita ang kabanalan ng Diyos sa harap ng mga Israelita. Kaya't sinabi ng Diyos, "Makikita mo ang lupaing iyon mula sa malayo, ngunit hindi mo ito mararating, ang lupang ibinibigay ko sa Israel." Tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Pinayagan niyang makita ni Moises ang lupain, ngunit hindi niya siya pinayagang tumuntong dito. Sa mga bilang kabanata 20, mababasa natin ang nangyari sa tubig ng Meribah sa Kadesh. Halos natapos na ng mga Israelita ang kanilang 40 taong paglalakbay sa ilang nang dumating sila sa ilang ng Zin. Ngunit muli na namang nawalan sila ng tubig dahil sa matinding uhaw at pagkadismaya. Nagsimulang magreklamo ang mga tao at tumutol kina Moises at Aaron. Pumunta sina Moises at Aaron sa banal na tolda upang humingi ng gabay. Lumuhod sila sa harap ng Diyos at binigyan sila ng tagubilin. Tipunin ang mga tao at magsalita sa isang bato. Lalabas mula roon ang tubig. Pagkatapos, tinipon ni Moises ang mga tao, hawak ang kanyang tungkod. Ngunit sa halip na kausapin ng mahinahon ng bato, hinarap niya ang mga tao sa galit at sinabi, "Makinig kayo mga suwail. Kami ba ang kailangang magpalabas ng tubig mula sa batong ito para sa inyo?" Pagkatapos ay hinampas niya ng 2 beses ang bato gamit ang kanyang tungkod. Lumabas nga ang tubig ayon sa sinabi ng Diyos at uminom ang lahat, pati na rin ang mga hayop. Ang tagpong ito ay inilalarawan sa mga bilang 20, 1 hanggang 13. Noong panahong iyon, dumating ang buong Israel sa ilang ng Zin sa unang buwan. Nanatili sila sa lugar na tinatawag na Kadesh. Doon namatay at inilibing si Miriam, ang kapatid ni Moises. Dahil walang tubig, nagtipon ang mga tao at nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila kay Moises, "Sana'y namatay na lang kami tulad ng iba bago ang Panginoon. Bakit mo kami dinala sa disyertong ito para lang mamatay kasama ang aming mga hayop? Bakit mo kami inalis sa Ehipto para dalhin sa lugar na ganito? Walang trigo, walang igos, walang ubas, walang granada at wala ring tubig." Iniwan ni na Moises at Aaron ang mga tao at pumunta sa pasukan ng tolda kung saan sila ay nagpatira pa. Pagkatapos, nagpakita sa kanila ang presensya ng Panginoon. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Kunin mo ang iyong tungkod at tipunin ang mga tao. Kayo ni Aaron ay magsasalita sa bato sa harap nila. Bubulwak ang tubig mula rito at maiinom ito ng mga tao, pati na ng kanilang mga hayop." Kinuha ni Moises ang tungkod ayon sa utos ng Diyos. Tinipon nila ni Aaron ang mga tao sa harap ng bato at sinabi ni Moises, "Makinig kayo mga suwail. Kami pa ba ang kailangang maglabas ng tubig mula sa batong ito?" Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang bato ng 2 beses. Bumulwak ang tubig at uminom ang lahat, pati ang kanilang mga alagang hayop.
Ngunit sinabi ng Diyos kina Moises at Aaron, dahil hindi kayo lubos na nagtitiwala sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa harap ng mga tao, hindi kayo ang mamumuno sa kanila papasok sa lupaing ipinangako ko. Ang lugar na ito ay tinawag na Meribah dahil doon nagtalo ang mga Israelita laban sa Diyos. Gayunman, ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pagbibigay ng tubig. Ngunit dahil hindi sumunod si Moises ng eksakto sa utos ng Diyos, hindi siya at si Aaron pinayagang makapasok sa lupang pangako. Maaring mukhang mabigat ang parusa, ngunit maraming pagkakamali ang nagawa ni Moises. Ang pinakamahalaga, hindi niya ginawa ang tiyak na sinabi ng Diyos. Dapat sana ay kinausap niya ang bato, hindi hinampas ito. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos na kausapin ang bato, hinampas ito ni Moises gamit ang kanyang tungkod. Noon ay may isa ng pagkakataon na inutusan ng Diyos si Moises na hampasin ang bato upang makalabas ang tubig. Ngunit ibang sitwasyon niyon at ibang utos. Sa pagkakataong ito, malinaw ang sinabi ng Diyos na kausapin ang bato, hindi hampasin. Nais ng Diyos na ipakita ni Moises ang pananampalataya at pagsunod. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, inaasahan ng Diyos na magtitiwala si Moises sa kanya ng lubos. Wala sanang dahilan upang kumilos ng may galit. Kailangan lang niyang sumunod at maniwalang tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Isa pang pagkakamali ni Moises ay ang pag-angkin sa himala. Nang humarap siya sa mga tao, nagsalita siya na parabang sila ni Aaron ang nagpalabas ng tubig. Sa halip na kilalanin ng Diyos bilang pinagmulan ng himala, ipinahiwatig niya na galing ito sa kanila. At nangyari ang lahat ng ito sa harap ng maraming tao, kaya't hindi ito maaaring baliwalain ng Diyos. Kinailangan niyang ipakita sa mga tao na siya ay banal at nararapat igalang. Sa unang Korinto 10:4, sinasabi na uminom ang mga Israelita mula sa iisang espiritual na inumin mula sa espiritual na batong kasama nila. At ang batong iyon ay si Kristo. Kaya ang batong nagbigay ng tubig ay ginamit sa Biblia bilang sagisag ni Jesus. Sa Exodo 17:6, nang hampasin ni Moises ang bato para itong larawan ni Kristo na hinampas, na sumasagisag sa kanyang pagkamatay sa krus. Sa Hebreo 7:27, sinasabi na hindi tulad ng ibang mga punong pari, hindi kailangang paulit-ulit na mag-alay si Jesus. Inalay niya ang kanyang sarili minsan lang at sapat na iyon upang mapatawad ang lahat ng kasalanan. Sa ganitong pananaw, nang inutusan si Moises na kausapin ang bato sa mga bilang 20, ito'y maaaring simbolo ng panalangin. Si Jesus ay hinampas minsan lang at mula noon patuloy siyang nagbibigay ng buhay na tubig na siyang kaligtasan sa lahat ng tumatawag sa kanya ng may pananampalataya. Ngunit nang muling hinampas ni Moises ang bato dahil sa galit, nasira ang simbolismong iyon. Parabang muli niyang hinampas si Kristo sa espiritual na paraan na salungat sa itinuturo ng Biblia. Ang utos ng Diyos na hampasin ang bato sa Exodo 17 ay isang larawan ni Jesus, ang ating tagapagligtas. Sa mga awit at Isayas, inilarawan si Kristo bilang ating bato, ang panulukang bato na hinampas o pinatay para sa atin at nagbigay ng tubig na nagbibigay buhay sa kanyang bayan. Sa Hebreo, paulit-ulit na ipinapaliwanag na si Jesus ay namatay minsan para sa lahat at wala nang kailangang ibang alay. Kaya noong inutusan ng Diyos si Moises na hampasin ang bato sa Exodo Kabanata 17, ito ay para sa isang pagkakataon lamang. Ang tagpong iyon ay larawan ni Jesus na minsang inialay upang magdala ng kaligtasan. Sa kalaunan sa mga bilang Kabanata 20, sinabi ng Diyos kay Moises na kausapin na lamang ang bato. Layunin nito na panatilihin ang makapangyarihang larawan na naipakita noon.
Ngunit nang muling hampasin ni Moises ang bato, nasira niya ang imahe na iyon. Kung hindi itinuwid ng Diyos si Moises, maaaring nagkamali ng pagkaunawa ang mga tao at naniwalang kailangang paulit-ulit na hampasin si Jesus na inilarawan ng bato upang tayo ay maligtas. Kaya kinailangang kumilos ang Diyos ng may diin. Nais niyang maintindihan ng lahat ang tunay na kahulugan ng kaligtasan sa pamamagitan ng larawang iyon. Hindi pinayagang makapasok si Moises sa lupang pangako, hindi dahil sa kalupitan, kundi upang bigyang diin ang kahalagahan ng aral. Sa paggawa nito, lumikha ang Diyos ng panibagong larawan, isang mas malinaw na larawan ng kaligtasan. Sa hindi pagpapapasok kay Moises sa lupang pangako, ipinakita ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi dumarating sa pamamagitan ng kautusan na si Moises ang sumasagisag, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Ipinapakita ito kay Josue na sa wikang Hebreo ay Yeshua, kapareho ng pangalan ni Jesus. Mabigat ang parusa kay Moises dahil sa kanyang pagsuway, pagmamataas at maling paglalarawan sa kahulugan ng sakripisyo ni Kristo. Hindi siya pinayagang tumuntong sa lupaing ipinangako ng Diyos. Malinaw itong sinabi sa mga bilang 20:12, ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman nagreklamo si Moises. Tinanggap niya ang pasya ng Diyos at nagpatuloy sa pamumuno sa bayan ng may pananampalataya at dedikasyon. Sa Deuteronomio 34:1-6, mababasa natin na umakyat si Moises sa bundok Nebo mula sa kapatagan ng Moab patungo sa tuktok ng Pisgah tapat ng Jericho. Doon ipinakita ng Panginoon sa kanya ang buong lupain, mula Gilead hanggang Dan, lahat ng lupaing sakop ng Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, buong Huda hanggang sa kanlurang dagat, ang timog na ilang, ang kapatagan ng Jericho na tinatawag na lungsod ng mga puno ng palma, hanggang sa Zoar. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, ito ang lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi kong ibibigay ko ito sa kanilang mga inapo. Pinayagan kitang makita ito gamit ang iyong mga mata, ngunit hindi ka makakatawid papunta roon. At si Moises, ang tapat na lingkod ng Panginoon, ay namatay doon sa lupain ng Moab, ayon sa sinabi ng Diyos. Inilibing siya mismo ng Diyos sa isang lambak tapat ng Bet-peor, ngunit hanggang ngayon, walang sino man ang nakaalam kung saan siya eksaktong inilibing. Bagamat pinarusahan si Moises dahil sa hindi pagsunod sa utos ng Diyos, namatay siya bilang isang taong may pananampalataya at may dakilang karangalan. Siya lamang ang taong sinasabing inilibing ng Diyos mismo sa buong Biblia. Isang natatanging uri ng respeto iyon. Ngunit may mas kahanga-hangang nangyari pa sa lugar na iyon sa mga sumunod na bahagi ng kasulatan. Pag-uusapan natin ito sa susunod na bahagi ng video. Nagluksa ang bayan para kay Moises sa loob ng 30 araw. Mas mahaba ito kaysa sa karaniwang 7 araw ng pagluluksa. Kapag nawalan tayo ng isang mahal sa buhay, mahirap ang pamamaalam. Maging ito man ay sa isang paaralan o sa tabi ng puntod, totoo ang sakit ng paghihiwalay. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, alam natin na habang ayos lang ang umiyak, hindi na natin kailangang mawalan ng pag-asa. Totoo, nasasaktan tayo ngayon, ngunit ang mga pumanaw ay wala nang dinaranas na paghihirap. Maaring tayo'y nagdurusa, ngunit sila ay nasa kapayapaan, nasa presensya ng Diyos. Pagkalipas ng maraming siglo, sa mga ebanghelyo, makikita natin ang isang kamangha-manghang tagpo. Nagpakita si Moises sa isang bundok at nakipag-usap kay Jesus. Bagamat hindi nakapasok si Moises sa lupang pangako noong siya'y nabubuhay pa, pinayagan siyang tumayo roon sa isang espiritual na sandali kasama si Kristo. Ang kanyang libing sa bundok Nebo ay isinagawa ng Diyos mismo, hindi ng mga tao. Ayon sa maraming iskolar ng Biblia, lihim siyang inilibing ng Diyos at walang iniwang palatandaan ng libingan.
upang hindi ito gawing banal na lugar o sambahin ng mga Israelita. Makatuwiran ang ideyang ito, lalo na't madalas magkaroon ng problema sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ang mga Israelita. Isa pang misteryosong bahagi ng kwentong ito ay matatagpuan sa Judas 1:9. Ayon dito, nang mamatay si Moises, nagkaroon ng pagtatalo si Arkanghel Miguel at ang Diablo tungkol sa katawan ni Moises. Tatlong mahalagang tauhan ang makikita sa tagpong ito. Una, si Satanas. Inilarawan siya ng Biblia bilang makapangyarihang kaaway ng Diyos at ng sinumang pumipili na sumunod sa Diyos. Sa Henesis 1:31, sinasabi na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Ngunit pinili ni Satanas na maghimagsik. Hindi siya nag-iisa. Maraming anghel ang sumunod sa kanya, gaya ng inilarawan sa Ezekiel 24 at Isaias 14 na 12 hanggang 17. Si Satanas ang tumukso kay Eva sa halamanan ng Eden at humantong sa kasalanan. Sumunod si Adan at dahil dito napailalim sa sumpa ang buong sangkatauhan. Ipinaliwanag ito sa Genesis 3:16 hanggang 19 at Roma 5:12. Sa Biblia, si Satanas ay inilalarawan bilang ahas at bilang dragon. Tingnan ang Genesis 3:1 at Pahayag 12:9. Tinawag siyang mamamatay tao at ama ng kasinungalingan. Nagpapalaganap siya ng maling katuruan at sinisikap na ikulong ang mga tao sa espiritual na kadiliman, gaya ng babala sa unang Timoteo 4:1. Sinasabi sa talatang ito na sa mga huling araw, may mga tatalikod sa pananampalataya at maniniwala sa mga kasinungalingang ikinakalat ng mga mapandayang espiritu at demonyo. Maraming mahahalagang bagay ang itinuturo ng Biblia tungkol kay Satanas. Una, siya ay totoong nilalang, hindi lamang simbolo. May isip, damdamin at kakayahang pumili, gaya ng ipinapakita sa Job Kabanata 1. Ngunit hindi siya kapantay ng Diyos, siya ay nilikha ng Diyos, gaya ng binanggit sa Ezekiel 28:15. Hindi si Satanas ang naghahari sa impyerno. Sa katunayan, nilikha ang impyerno bilang kaparusahan para sa kanya at sa mga nahulog na anghel na sumunod sa kanya, ayon sa Mateo 25:41. Hindi rin siya naninirahan sa impyerno. Sa Job 1:6-7, makikita na si Satanas ay maaaring lumitaw sa langit at maglibot sa buong mundo. Hindi siya makapangyarihan sa lahat. Magagawa lamang niya ang mga bagay na pinahihintulutan ng Diyos, tulad ng makikita sa Job 1:22. Hindi siya maaaring nasa lahat ng dako sa parehong oras, ngunit pinamumunuan niya ang isang hukbo ng mga demonyo na madalas tawaging mga kapangyarihan ng kadiliman at masasamang espiritual na puwersa sa kalangitan, ayon sa Efeso 6:2. Sa pamamagitan ng network na ito, tinutukso ni Satanas ang mga tao at inililigaw sila. Pinipigilan niyang tumimo ang salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Ipinaliwanag ito ni Jesus sa talinhaga sa Mateo 13:2 hanggang 4. Binubulag din ni Satanas ang isipan ng mga hindi nananampalataya upang hindi nila makita ang katotohanan ng Ebanghelyo, gaya ng mababasa sa 2 Korinto 4 hanggang 4. Ang pangalawang mahalagang tauhan sa kwentong ito ay si Arkanghel Miguel. Kasama ni Gabriel, si Miguel ay isa sa mga pinakakilalang anghel sa Biblia. Alam natin na si Miguel ay tinawag na Arkanghel. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ano ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang mga tungkulin? At saan siya kabilang sa hukbo ng Diyos sa langit? Ang pangalang Miguel ay nangangahulugang sino ang gaya ng Diyos. Isang makapangyarihang tanong. Nakakatuwang isipin na maraming magulang ang pinapangalanang Michael ang kanilang mga anak nang hindi batid ang lalim ng kahulugan nito. Sa aklat ni Judas, maikli lamang ang pagbanggit kay Miguel, ngunit nagdulot ito ng maraming talakayan sa hanay ng mga iskolar ng Biblia. Hindi tiyak kung kailan naganap ang pagtatalo sa pagitan ni Miguel
at ng Diablo, ngunit marami ang naniniwalang ito'y nangyari kaagad matapos mamatay si Moises, habang inihahanda ang kanyang libing. Hindi ipinaliwanag kung bakit nag-aaway si Satanas at si Miguel tungkol sa katawan ni Moises. Maaaring inakala ni Satanas na may karapatan siya kay Moises, marahil dahil minsan ay nakapatay ito ng isang Ehipsyo. Ngunit si Arkanghel Miguel ay hindi nakipagtalo ni nag-akusa ng direkta. Sa halip sinabi lamang niya, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos nito, inilibing ng anghel si Moises. Isa itong makapangyarihan at misteryosong katapusan sa isang pambihirang buhay. Pagkamatay ni Moises, nagluksa ang mga tao sa loob ng 30 araw bago sila tumawid sa ilog Jordan. Bagamat maraming bagay ang hindi natin alam tungkol sa kamatayan at libing ni Moises, may ilang mahahalagang katotohanan tayong natitiyak. Una, ang salita ng Diyos ay laging mapagkakatiwalaan at ang kanyang mga pangako ay laging natutupad. Pangalawa, ang kasalanan ay may kapalit. Kahit para sa isang taong tapat gaya ni Moises, walang sino man ang higit sa disiplina ng Diyos. At sa wakas, hindi palaging ipinapaliwanag ng Diyos ang bawat misteryo sa Biblia. Ngunit isang bagay ang sigurado, gaya ng sinasabi sa awit 116, 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga tapat na lingkod. May isa pang mahalagang aral sa aklat ni Judas. Ipinapakita nito ang babala laban sa mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan, tumatanggi sa autoridad, at nagsasalita ng masama tungkol sa mga espiritual na bagay na hindi nila nauunawaan. Kahit si Miguel, isang arkanghel, ay hindi sinubukang harapin si Satanas sa sarili niyang lakas. Iniwan niya ito sa Diyos. Ayon kay Judas, ang mga ganitong tao ay patungo sa kapahamakan sapagkat sinusundan nila ang daan ni Cain, hinahabol ang pera gaya ni Balaam at naghihimagsik gaya ni Korah. Kumikilos sila base sa likas na pagnanasa na walang tunay na pagkaunawa at sa huli humahantong ito sa kanilang pagkalipol. Tinuturuan tayo ng Biblia na igalang at sundin ang mga lehitimong autoridad na itinalaga ng Diyos. Ngunit ang mga huwad na guro ay tumatanggi sa ganitong prinsipyo. Ayaw nilang magpasakop sa sinuman, kundi sa sarili lamang nila sumusunod. Itinuro ni Judas ang aral sa pamamagitan ng kwento ng pagtatalo tungkol sa katawan ni Moises sa pagitan ni Arkanghel Miguel at ng Diablo. Si Miguel, bagamat makapangyarihan, ay hindi naglakas loob na laitin si Satanas. Sa halip, sinabi niya, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Sa kabaligtaran, ang mga huwad na guro ay walang kaalaman sa tunay na likas ng espiritual na pakikipaglaban. Mayabang sila at lubos na hiwalay sa espiritual na katotohanan. Sa halip na lumapit sa Diyos gaya ni Miguel, pinagtatawanan nila at nilalapastangan ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. Bakit sila ganito? Dahil hindi nila nauunawaan kung gaano kaseryoso si Satanas. Trinato nila siya na parabang wala siyang panganib. Sabi ni Judas, kumilos sila gaya ng mga hayop, pinangungunahan ng damdamin at hindi ng pangunawa. Ikinumpara rin sila ni Judas sa 3 kilalang tauhan sa Biblia. Una, si Cain na nag-alay ng handog na walang dugo at walang tunay na pananampalataya. Pangalawa, si Balaam na ginamit ang kanyang espiritual na posisyon para sa pera sa halip na maglingkod sa Diyos. At pangatlo, si Korah, na tahasang naghimagsik laban sa pamumunong itinalaga ng Diyos. Lahat ng lalaking ito ay tumanggi sa espiritual na autoridad at lahat sila ay hinatulan.